Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ay ginawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala na kami ay maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak
sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon'y naliliwanagan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salem, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabbi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatutuhanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang taong malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay sa sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon, kinakailangan siya ay maging dakila at ako na may mababa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. At pakibati po ang inyong mga katabi ng isang magandang umaga. At gayon din sa inyong likuran, pakibati din po ng isang magandang umaga. Muli po atin pong bigyang karangalan at papurihan ng ating mahal na pong Jesus
Nazareno, no? Sa isang masipag na masigabong palakpakan. Alam niyo po, tandaan niyo po parati ito. Sa gitna ng ating kasikatan, no? Sa gitna ng ating karangyaan, sa gitna ng naabot na natin ang ating mga pangarap, at nagkameron na tayo sa buhay natin ngayon kahit papano, sa gitna ng nakahanap na tayo ng trabaho at medyo malaki na ang posisyon natin at medyo malaki na rin at nakakasahod na rin tayo ng sapat, no? Huwag po nating kalimutan sa buhay natin na maging sentro si Jesus sa buhay natin, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nakakalungkot po sa iba na kung saan nakatikim na ng karangyaan sa buhay, nakatikim na siguro ng kasikatan sa buhay, nagkameron na sa buhay, natupad na yung mga pangarap na inaasam-asam, natupad na yung mga mitiin sa buhay, nakakalungkot na minsan yung mga yan nakatikim na sila ay nakakalimutan na nila na magdasal, nakakalimutan na nila na maging sentro ang Diyos sa buhay nila. Pero nung mga kasagsagan pa na naghihirap pa, nung kasagsagan pa na nagdadasal pa upang maabot niya ang kanyang pangarap sa buhay, yung mga kasagsagan pa na walang-wala pa sa buhay, kahit saan nagsisimba, kahit saan nagdadasal, kahit saan ay hinihiling sa Diyos na sana matupad ang pangarap, na sana magkaroon man lang ng karangyaan sa buhay, etc., etc. No, may kakilala po ako, sabi sa akin, alam mo, Father, yung una, nung mahirap pa sila, nung walang-wala pa sila sa buhay, kahit saan po yung mga mag-anak na yan nagsisimba, sabay-sabay po silang nagsisimba. Kahit saang simbahan pumupunta po sila, malayo man ito o malapit, at kung meron silang nabalitaan ng simbahan na ito ay nagmimilagro, na kung meron silang nabalitaan na ang berhen na ito, na yung santo na ito ay nagmimilagro, pinupuntahan po nila yan, Father. Pero nung naabot ng pangarap nila, no, nagkameron na yung pamilya nila, nakalimutan na nila ang Diyos. Hindi na po sila sabay-sabay na magsimba, o di kaya wala na po sa isang membro ng kanilang pamilya ang nagsisimba. Nakalimutan nila na maging sentro ang Diyos sa buhay nila. Bakit ko po yan nabanggit sa inyo, mga kapatid? Kasi sa ating mga pagbasa ngayon, lalong-lalo na po ang ating ebanghelyo, ito po yung patungkol kay Juan. At alam naman natin po, si Juan, si San Juan Bautista, noong ating narinig noong Adbiento, ng bilang paghahanda ng pagdating ng ating Panginoon, isa sa mga sentro ng ating pagbasa at ating pagninilay ay patungkol kay San Juan Bautista na ang tanging misyon niya ay ipaghanda ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, bumalik ulit tayo sa pagninilay ni Juan Bautista sapagkat sa araw na ito, Sabado, ay huling araw ng Epipanya o sabihin na po natin ang huling araw ng panahon ng Kapaskuhan sapagkat bukas ay ating wawakasan ang panahon ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, no, ngayong araw na ito'y patungkol kay Juan. Si Juan ay nagagalak, masaya, no? Ang kanyang puso ay nagagalak sapagkat sabi niya sa ating ebanghelyo, lubos na akong nagagalak ngayon, kinakailangan siya ay maging dakila at ako naman ay mababa. He must increase and I must decrease, no? Bigyan siya ng dakila, bigyan siya ng pagkakilala at ako naman ay magpakumbabang magpakababa. Na alam ni Juan na iluluklok na sana siya, na akala ng mga tao na siya ang Mesiyas. Naging sikat siya, naging tanyag siya. Pero sa gitna ng kanyang kasikatan, sa gitna ng kanyang katanyagan, alam ni Juan ang kanyang misyon na hindi siya ang dakila, hindi siya bigyan ng papuri, hindi siya bigyan ng pagpapasalamat, kundi
ang ating Panginoong Kristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Na sa gitna ng kanyang misyon, hindi niya nakalimutan na ang kanyang misyon ay ang paghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Naging sentro si Jesus sa buhay ni Juan. Ulitin ko, sa gitna ng kanyang katanyagan, hindi niya nakalimutan ang kanyang misyon na maging sentro si Jesus sa kanyang buhay. Kaya po ulitin ko, sa buhay po natin, sa gitna ng ating mga nakamit ngayon na pangarap, no? Sa gitna ng ating nagkameron tayo ngayon, wag sana nating kalimutan ulit na maging sentro si Jesus sa ating buhay. Iba po talaga kapag ang Diyos ay sentro ng pamilya. Iba po ang buhay talaga natin. Masagana, masaya, mapayapa, na kahit man may problema at may pinagdaanan sa buhay, pero atin itong maligayang nahaharap, di ba? Atin itong nalalampasan sapagkat alam natin na ang Diyos ay sentro ng buhay natin. At kapag ang Diyos ay naging sentro ng buhay natin, hayaan natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin. Hayaan natin ang Diyos na gumalaw sa buhay natin. At higit sa lahat, hayaan natin ang Diyos na siya ang mangibabaw sa buhay natin. Magsitayo po ang lahat at ating ipagpatuloy ang banal na misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bokasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga yumao naway magtamasa ng bunga na biyayang dulot ng kanilang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ama, naunawaan namin na kami ay tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi sa mapanligtas na gawain ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maiaalay
kay Jesus sa samsaman. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo ang aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ang iyong ipinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala makamtan namin ang aming inaasahang pagpapalagian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinanangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinanangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinabangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinabangal ka namin.